The word. Ang iba mga kapatid, reserve ko na lang sa ating altar call. Praise God. But I feel different mga kapatid. May kakaibang pagkilos ng Diyos. Amen. At hindi lamang ito hype up or emotions mga kapatid. Alam kong may gagawin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa mga bago nating baptized at sa mga guest. May first time guest tayo. Praise God. Nandito kayo ngayon dahil may nakalaan or may appointment kayo sa Panginoon. Kayo lang din na nakakaalam. But God is moving and God is setting an appointment sa bawat guest po natin dahil gusto ng Panginoon na maging bahagi sila sa kanyang dakilang gawain. And please don't forget that Singapore is fulfilling its prophecy also to be the launch pad for missions. Amen. Singapore Church Tabernacle of Joy is the springboard, mga kapatid, for missions. So may mga tao na nanggagaling dito, na umuwi na. Ang good news is, dahil connected sila sa atin, walang iwanan, kailangan nilang bumalik para to recharge. Amen. Kaya gumagawa tayo ng mga gawain, tulad ng DCD. Praise God, kung pinagpala kayo ng Panginoon, bless natin sila, pabalikin natin sila dito para maging malakas sila. And not only that, mga kapatid, mayroon ding dito na kayo sa Singapore, ang puso niyo na settle na dito, kahit hindi pa kayo PR, kahit hindi pa kayo, wala pa kayong papel dito, but settle na ang heart ninyo. Magbakasyon kayo mga kapatid, missions din ang dalhin natin. Because that is, matatawag natin what matters, no? That is the main thing, mga kapatid, sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. And I will be teaching or preaching to you, mga kapatid, at may na lang pala akong 30 minutes. Praise God. So hindi ko na lang ito sasabihin ng iba mga kapatid, na dito pala nakasulat pala iba kong sabihin, pero i-cancel ko yan. Pupunta tayo sa salita ng Panginoon. At alam kong last 2 years ago na ipangaral ko na ito. Pero bumalik ako, nakatanggap mga kapatid ng kabigatan. Amen. The more you know, the more the burden na matatanggap natin. No? Dahil kung mabisitahin mo ang isang lugar, ay nakikipag-isa ka doon sa ginagawa ng Panginoon. I mean, kahit ano pa man ang sabihin natin, ano pa man ang blessing natin dahil sa social media, dahil sa ating mga apps dito to communicate mga kapatid, pero iba pa rin ang masasabi nating presence, no? Yung nandoon ka talaga sa lugar na iyon. Praise God. Luke chapter 6 verse 38, give and it shall be given to you. Memorize nyo? Good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Tatalakayin natin ang context nito mamaya. Praise God. Next, Deuteronomy 14:29. Tagalogin ko muna palang Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Husto ang sukat, siksik, liglig at umaapaw ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Deuteronomy 14:29, and the Levite, because he has no portion nor inheritance with you, and the stranger and the fatherless and the widow who are within your gates, may come and eat and be satisfied, that the Lord your God may bless you in all the work of your hand which you do. At ang Levita, sapagkat siya'y walang bahagi ni pamana na kasama mo, at ang dayuhan, ang ulila, ang babaeng balo na nasa loob ng inyong mga bayan, ay pupunta roon at kakain at mabubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawain na iyong ginagawa. Praise God. At pamagatan natin ito, it takes a heart transplant. It takes a heart transplant. Panginoon, tulungan niyo po kami sa hapong ito. I know that your word is anointed
Anoint our ears. Anoint my lips of clay also, Lord. Tago mo sa iyong likuran, Panginoon. And let your message go forth, O God, because it will accomplish something in Jesus' name. Amen. You can be seated. Sige, tuloy niyong pagpalakpak ng malakas, mga kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus. Tulungan niyo kung mangaral o magturo, mga kapatid. Praise God. At kahit ngungo ang dating, basta klaro sa ating pandinig. Oh, hallelujah. The law of the harvest is irrefutable, unquestionable, and undeniable. The Word of God says, do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Galatians 6:7. One truth is that giving results in getting. Sabi mo sa katabi mo, giving result in getting. However, we are not to focus on getting. We are to focus on giving. Jesus clearly says in Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. And placing the major focus on how we can get is not balanced truth. Giving or sowing seed does not result in a money tree. Diba? Intindihan niyo ba yung English niyo, mga kapatid? Walang tutubo, lalaki na money tree, yung punong kahoy na ang bunga ay pera. Amen. Those who give for the right reason and with the right heart do often gain and surely receive a return. No question about it. The problem is the focus of the heart. Amen. Sabi mo sa katabi mo, the problem is the focus of your heart. Gusto ng Diyos maintindihan, mga kapatid, at naipangaral ko ito, yan ang mission ko doon sa Tuaw, East Tabernacle of Joy Tuaw, mga kapatid. Bakit ako bumalik at bakit nagdala kami ng team na pumunta din ng Abulog? Because I felt, mga kapatid, I need to cast a vision. Praise God. At kinausap ko sila at sinabi ko, sino ba ang mga magsasaka dito? Maraming tumaas ng kamay. No, magsasaka, karamihan doon magsasaka at alam ang pagsasaka, mga kapatid. Praise the Lord. So ang gusto ng Diyos is we need to have a heart of a farmer. A farmer prepares the soil, plows, plants, carefully oversees, and seeks to protect what he has planted, but trusts God for the increase in due season. If he doesn't see it come at an expected time, he knows in due season it will come. But if he's rained out, ibig sabihin yung palayan niya, mga kapatid, o taniman niya, mga kapatid, ay binaha or binagyo tulad na nangyari. Marami kami nakita ang mga taniman doon, mga kapatid, na nagbaw na. No? Ibig sabihin na umapaw na yung tubig, mga kapatid, sa kanila, at nung nag-subsides na ang baha, mga kapatid, ay yumuko na rin sila. Praise God. If it is rained out, stormed out, or drought out, minsan drought din, mga kapatid, El Nino, patay din ang lahat ng pananim. Still, the farmer farms because he has the heart of the farmer. Hindi mo makuha sa magsasaka ang puso niyang magtanim, mga kapatid. And the most common mistakes people make about our text. Anong text natin nga sa hapong ito? Luke 6:38. Praise God. Give, and it shall be given you. Okay? But the most common mistakes people make about our text is assuming that Jesus is speaking only of money. In truth, He's revealing a principle that applies to every area of our lives. Dahil mababasa natin, here's the context. Verse 36 of Luke 6:37. Sabi niya dito, therefore, be merciful, just as your Father also is merciful. Verse 37, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Huwag kayong humusga upang hindi kayo mahusgahan. Magpatawad kayo at kayo ay patatawarin.
Amen. At sinabi ng Panginoon, magbigay kayo at kayo ay bibigyan. Yes, this principle applies to money, but you can also give forgiveness. Di po ba? Hindi lang money, kung hindi mas higit pa. Bakit? Pwede ka ring magbigay ng awa. You can give mercy. You can give understanding. Pwede ka rin magbigay ng pang-unawa. Di ba? Yung taong mahirap minsan kausapin, unawain mo na lang. Bigyan mo ng unawa. Di ba? You can also give patience. No, palagpasin ko na lang yan. Pagpasensyahan kita ngayon. But here's the principle. Whatever you give is going to be given back to you in good measure, pressed down, shaken together, and running over. Amen. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Anong ibig sabihin nito? These are farming terms. In the Old Testament, farmers in Israel were to leave the grain in the corners of the field for the poor during harvest time. Tinanong ko ang mga taga-Tuaw farmers nito, sabi ko, ginagawa niyo pa ba yan ngayon? Sabi nila, yes, pastor, ginagawa pa namin yan. Ang tawag namin dyan, tak-tak. Ayawan ko lang sa mga Ilocano yun. Ibig sabihin, may main harvesters talaga na binabayaran. Kahit sa Old Testament, sila ang mag-ani at sa Old Testament, may dala silang basket. Okay? Yung basket na yon, siyempre sila ang binayaran. They don't care kung puno yan o hindi. Basta dadali na lang nila yon, kuha sila doon. Praise God, pag napuno na, punta sila sa may wagon, mga kapatid, ilagay nila doon sa pinag-iipunan noon. Sa gitna ng palayan man yan, o kamaisan man yan, o anong tanim yun. Praise God. Pero may tinatawag na secondary or ito yung mag-aani na mga mahihirap. Kaya nga, i-live. Praise God. Praise God. Sa sulok lang ito sila. No, doon lang sila nag-harvest. So, yung tinanong ko rin ang mga magsasaka doon sa Tuaw, mga kapatid. Sabi nila, yes, talagang kung mag-ani, iniiwan nila yung corners. Pinapabayaan nila yung para yun sa mga mahihirap. Para yun sa mga balo. Para yun sa mga walang, mga ulila. Para kung wala silang makain, makaani din sila. Praise God. So, itong iba ang klase ng iba ang main harvesters, no? Binabayaran sila sa oras kaya wala silang pakialam. Kailangan maging busy lang sila sa buong araw na yon kasi binayaran sila ng daily wage. Pero this was not the case, however, for the poor people working in the corner of the field. Dahil yung corner of the field na yun, posibleng malayo sa kanilang tirahan. Probably they walk several miles to get there para makiani. Kaya, ang gusto nila sa kanilang basket ay mapupuno talaga. They had life and death incentive to get as much into that basket as possible. No? So if you were in that position, you would first make sure that you had put in a good measure. Sisiguraduhin mo muna na makapaglagay ka ng maayos. Dahil kung maayos ang pagkalagay, marami kang maipapasok. Pagkatapos niyan, mga kapatid, praise God, you would press it down. No? Isiksik mo yan, mga kapatid. Isisiksik. Alright? Pagkatapos mong isiksik, mga kapatid, ay ililiglig. Shake it, di ba? Para marami ka talagang madala. Pagkatapos nun, mga kapatid, buhusan muna ng buhusan hanggang na mag-uumapaw. The Lord Jesus used local custom to communicate that whatever you give, you're going to get a lot more of the same in return.
Hallelujah. This is a universal principle with God. You always receive back more than you give. Praise the Lord. When you give away a papaya seed by planting it, you don't just get back a papaya seed. Pagkatapos ng 6 o 1 taon, you actually get back a whole papaya tree. And on that tree are many papayas. Tama bang English ko? And each papaya has many seeds. So you get back so much more than you actually give. Mas marami ang ibinabalik kaysa sa talagang ibinibigay mo. Pero ito yung pagkakamali natin. Here is where people go wrong. Once you understand the wonderful truth of it, there is a tremendous temptation to make it your motivation in giving. Praise God. Napakalaking tukso na gawin itong motibasyon sa ating pagbibigay. The give and it shall be given to you principle is to be our reward, not our motivation. Praise God. Ang ating gantimpala, hindi ang ating pagganyak, mga kapatid. Praise God. Dahil, tingnan natin ito ha. If you give judgment, paghatol, judgment will be given back to you. Good measure. Pressed down, shaken together, running over. Yun ang Luke 6:36 to 37. If you give condemnation, kung marunong ka magtuligsa at magkundina sa tao, well, condemnation will be given back to you. Alam niyo ng sunod, siksik, liglig, at umaapaw. It works both ways. The good news is, if you give forgiveness, wow, pagpapatawad, an abundance of forgiveness will be given back to you. Praise the Lord. If you sow love, pagmamahal o pag-ibig, pag-ibig ng mga kapatid, you will receive an overflowing harvest of love. This is fundamental principle in the kingdom of God. But approaching it in a balanced way is very much a matter of the heart. Because there is nothing in Scripture that says we should make personal gain our motive for giving. Walang sinabi sa kasulatan na dapat nating gawing personal na pakinabang ang ating motibo sa pagbibigay. It surely makes the Lord very sad when Bible principles of giving are used like a get-rich-quick promises. Kaya nga, sa pangangaral na ito, hindi po ako nagbibinta. Hindi ko kayo kinukumbinsi. Praise God. Sa inyong makukuha o sa ating makukuha o resulta nito, mga kapatid. Praise God. Because God doesn't want us to catch the vision of getting. Dapat wala tayong pananaw na pagkuha lang o pagtanggap, mga kapatid. He wants us to catch the vision of giving. Amen. God is not against our having nice things. On the contrary, He loves to see His people blessed. But motives are everything. Sabihin mo sa katabi mo, ang motibo mo ang pinakamahalaga. Anong sabi sa Proverbs 16:2? All persons' ways seems pure to them, but motives are weighed of the Lord. James 4:3, when you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives. Sipagan ko ito para tatanggap ako ng increase. Wrong. Allah. Praise God. Wrong motive. Sabi ng Biblia, that you may spend what you get on your pleasures. When it comes to pleasing God, heart motivation is what matters. Now, balik na tayo ngayon sa Luke 6:30, mga kapatid. Give to everyone who asks, and when things are taken away from you, don't try to get them back.
do to others as you would like them to do to you. If you love only those who love you, why should you get credit for that? Even sinners love those who love them. And if you do good only to those who do good to you, why should you get credit? No? Sabi na, mabait ako. Kasi ginagantihan ko yung bigay sa akin. Nilalamangan ko pa nga eh. Even sinners do that much. And if you lend money only to those who can repay you, why should you get credit? O nga naman, bakit ka magpautang sa makabayad lang sa iyo? Oh, tumatahimik na kayo. Even sinners will lend to them. Tama ba itong binabasa ko mga kapatid? Even sinners will lend to other sinners for a full return. Pero ano sabi niya sa verse 35? Papunta na tayo doon sa 38, ha? Love your enemies. Do good to them. New Living Translation ito, lend to them without expecting to be repaid. Aha. Then your reward from heaven will be very great. And you will truly be acting as the children of the Most High, for He is kind to those who are unthankful and wicked. Kung gagawin daw natin itong sinabi ng Panginoon, mga kapatid, praise God, malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabait sa mga walang utang na loob at sa mga masasama. Amen. Praise God. Pero alam natin ang context, mga kapatid. Nagsasalita ang Panginoon. I think He's talking about taxes also at this time. No? Kung tingnan natin ang context, that's the greater application nito, mga kapatid. But here is for sure what I know it means. Anong ibig sabihin yung sinabi doon? Give up your goods rather than lose your meekness and charity towards them. Amen. Ibigay ang iyong mga kalakal o mga ari-arian sa halip na mawala ang iyong kaamuan at pag-ibig sa kanila. Amen. Di ba yung mga nag-utang na hindi sila nakabayad, galit ka? So kung di mo kayang pigilan ang galit mo, ibigay mo na lang. Sabi, Pastor, ang hirap naman yan. Malaking pagsubok talaga yan at sakripisyo. But gain can never be the motive of Luke 6:38. Gain is only a byproduct. Everybody say byproduct. Kakambal na produkto ito. Resulta. Why? Yung Luke 6:30 to 35, mga kapatid, ito yung summary. The message of this Jesus teaching is give. Everybody say give. Magbigay. Give to those who ask you. Magbigay sa mga humihingi sa iyo. Give to those who can't pay you back. Magbigay sa mga hindi makabayad sa iyo. Give love to those who don't deserve it. Magbigay ng pagmamahal sa mga hindi karapat-dapat dito. Give mercy to those who wrong you. Magbigay ng awa sa mga nagkasala sa iyo. Give kind of treatment you would hope to receive from others. Magbigay ng mabuting pakikitungo na inaasahan mong matanggap mula sa iba. So anong mensahe? Give! 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 Praise the Lord! Oh, by the way, when you do, your Heavenly Father will make sure you get much more in return. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. And here it is, mga kapatid. Ito yung pinaka-point ko bakit ako nagsalita nito. When you give with what looks to the world like reckless abandon, you are following God's example. Amen. Praise God. Makilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos. God is a giver. Everybody say, ang Diyos ay isang tagapagbigay. And God's goal for us is purity of heart. Yun ang layunin ng Diyos.
Kaya nga kailangan i-confront natin mga kapatid ang ating sarili, ang ating puso, praise God, upang maging malinis tayo mga kapatid, purified tayo sa harap ng Panginoon. Maging dalisay ang ating puso sa harap ng Panginoon. Kaya nga mag-ingat sa tinatawag na selfish heart. Selfishness whispers that we won't have enough. Kung magbigay ka, walang matitira sa'yo. Kulang yan. Yan ang binubulong ng selfish heart. And that God won't be faithful to meet our needs if we give. Magbigay pa yan ng halimbawa. Tingnan mo si ano, nagbigay siya, ngayon namumulubi na. Aha. Huwag niyong ibigay ang lahat kay pastor. Yayaman si pastor. Praise God. God wants to change us from greedy, selfish takers into grateful, generous givers. You want a change in your life, mga kapatid? Praise God. You want to be grateful in all that you do, and you want to be a generous givers, mga kapatid. Follow God's principle. Praise God. Dapat ay mapagpasalamat tayo, mga kapatid, at bukas palad na nagbibigay. Dapat kung magbigay tayo, walang tali. Yung iba parang pain. Pagbigay may tali, hatak. Kaya may gulo ang buhay. Pero mga kapatid, tingnan nyo naman, mag-observe man din tayo. Kasi binigyan man din tayo ng Panginoon ng sound mind. Praise God. Hallelujah. Kaya nabuo ang science, mga kapatid, dahil sa observation. Pag na-observe nyo mga bata, we are all born with a greedy heart. With a selfish heart. Yan ang condition natin, mga kapatid. Yan ang default condition ng human heart. It is to hoard and avoid sharing with anyone. Tingnan mo ang bata. Kung anong nilalaro ng isa, yun din ang gusto niyang laruin. Sabihin mo, ito, ibang laruan, mas maganda ito. Hindi. Yun talaga. Kaya ang payo ng magulang, share. Share. Pero kahit anong share, hindi pa rin. Dahil by default, yun tayo. Human nature yan, mga kapatid. Karaniwang kondisyon ng puso ng tao hanggang na tumanda na lang tayo. Nangangamoy pa rin ang ating ugali. Dahil shellfish pa rin tayo. Sabi dito sa Deuteronomy 15:10, you shall surely give to him, and your heart should not be grieved. Ito yun ang isa. Problema natin ito, hindi lang selfish heart, kung hindi grieving heart. Because for this thing, the Lord your God will bless you if you surely give to him. Sino yun? Sa Levita, ang context ng Deuteronomy 15 is to the poor. Okay? Provision to the poor. Praise God. Wow. The reward of being a giver is God will bless you, but in everything you put your hand to and in all your works. Diba? Yan ang blessing, yan ang pangako ng Panginoon dito sa Deuteronomy 15:10. Praise God. Dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Praise the Lord. He instructs us to not to grieve in our hearts after we have been obedient in giving. Many people give because they feel they have to, rather than because they want to. Kaya nga, kung i-present natin puro need, minsan napipilitan lang iba magbigay dahil sa pangangailangan mo, lalo na paiyak-iyak ka pa. They feel pressured to give. And after they give, afterward, they grieve over that gift. They grieve over the money they no longer have. Bakit ibinigay ko yun? So here's the principle. Selfishness can attack us before we give. But grief can attack us after we give. Sayang. Nakita ko, naglimos ako, nakita ko pag tayo ng tao, pumunta, bumili ng
Marlboro. So ano ibig sabihin? We need to guard our heart, not only before you give, but after we give as well. So how do you combat grief? Paano labanan ang pagdadalamhati? You do it with a proper perspective regarding your money. Ilagay mo daw sa tamang perspektibo ang pera na binigay sa iyo ng Panginoon. When we get God's perspective on money, when we understand that God owns it all, it is easy to give it when He asks for it. Di ba? So ilagay natin tamang perspective. Anong tamang perspective? God owns everything. God owns me and whatever I have. Praise the Lord. So kung maintindihan natin yan, mga kapatid, mawawala yung mga grief natin. Anyways, galing man yun sa Panginoon, sa iyo, Panginoon. Kahit anong gagawin niya doon, basta nagbigay ako. Dahil sa udyok mo, magbigay ako, bahala na siya. I give it in Jesus' name. Lalo pag ganun, mga kapatid. Nakwento ko na siguro sa inyo yan last time. May mga conman, pumunta sa church, mga kapatid. Tinanong niya ang pastor kung may maitulong. Sabi ng pastor, wala talaga akong maitulong, pero mayroon kami dito building fund. Tinatabi namin ito para ipapatayo namin ang building. Sabi ng conman, kasi ang asawa ko nasa hospital at emergency, mamamatay na siya. Sabi ng pastor, sige, dahil mamamatay ng asawa mo, para mapuntahan ko rin ang panalangin, ibigay ko ito sa iyo. But I give it to you in Jesus' name. Pagkatanggap niya, mga kapatid, umalis na siya. Nalaman na lang ng preacher na kalaunan, mga kapatid, yung conman na yon, ilang hakbang lang siya doon, paalis sa bahay, nag-collapse, na-stroke. Dahil mandaraya siya. Dahil you give it with the right perspective. Pag nabigay mo na, bahala ng Panginoon. Wala na sa aking kapangyarihan yan, sa Panginoon na yan. Isa lang yan sa mga example at true story na alam ko, mga kapatid. At alam ko marami kayong experiences din dito, mga kapatid, dahil wala na tayong oras, mag-alas 4 na. Praise God. So with spiritual heart surgery, sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo ng heart surgery. Gusto ng Diyos, may bukas kamay ka, pagka mapagbigay, pagka matulungin, may kagandahang loob, at pagka maunawain sa iba. Deuteronomy 15:14, you shall supply him liberally, sa mga dukha ito, mga kapatid, from your flock, from your threshing floor, and from your winepress, from what the Lord your God has blessed you with, you shall give him. Amen. Pagbabaunin mo siya, mga kapatid, ng may kasaganaan. Praise God. Hallelujah. Ang nature natin, mga kapatid, is to hoard and even manipulate circumstances. Praise God. Pero ang kagustuhan ng Diyos ay may kalayaan ka na magbigay. Amen. You want to be Christ-like? Have a liberal heart. Praise God. And we need to develop a grateful heart. Tanungin mo siya ulit, may puso ka bang mapagpasalamat? Tama ba yung Tagalog ko? Nagpapasalamat? Actually, kung walang Panginoon, saan nga ba tayo, mga kapatid? We are nothing without God. Amen. But God can turn that nothing into something. Praise God. Ang bayan ng Israel, sabi ng Panginoon, remember that you were slaves in Egypt. Bakit kailangan alalahanin nila yung mga kapatid? Praise God. Para maintindihan nila, mga kapatid, hallelujah, na dapat pasalamatan nila ang kanilang sitwasyon dahil pinalaya sila ng magandang sitwasyon dahil pinalaya sila ng Panginoon. At masasabi nila, look what the Lord has done to our lives. Amen. Tayo din, mga kapatid, bilanggo din tayo sa kasalanan.
Praise God, when we allow God to remind us that we used to be slaves and that everything we have is by His gracious hand, it will help us to be grateful. Amen. And when we are grateful, we will become generous. Amen. Praise God. People respond to a blessing with either gratitude or greed. Amen. Ang paliwanag ko yan, ganito mga kapatid. Basahin ko na lang sa English para maintindihan ng mga English speaking. When you give to someone once, they may be surprised and grateful. Diba? Nagbigay ka na hindi inaasahan. Bakit mo ako bibigyan? Praise God. Salamat. Salamat kapatid. Praise God. But after you have been generous several times, there is a tendency for the person to start seeing the gift as an entitlement. Nagiging karapatan na. Pangatlo, binigyan mo. Una, pangalawa, pangatlo. Pang-apat, aasahan na niya. Yun sa pamilya natin. Pang-apat, aasahan na. Kayo, ilang libo na kaya kayo nagbigay? Beses. May karapatan na sila na pag hindi ka nagbigay, ikaw na ang masama. Pero alam mo ba, we respond the same way, in the same manner to God most of the time. God repeatedly bless us, gives us, forgives us, at expected na natin kaagad, Panginoon, bigay kaya ako. At saka galit na. Ilang taon na ako nagbigay ng tithes. Bantayan natin ating sarili, mga kapatid. Our attitudes toward possessions have a powerful ability to expose the true nature of our hearts. Kaya, sa hapong ito ay pagsusuri. May test, mga kapatid. Praise God. Whether it is greed or gratitude. Selfishness, mga kapatid, may grief ka or you are liberal and generous. Praise God. Praise the Lord. But whether it is greed or gratitude, ulitin ko, money and material things will bring it out. Subukin ka talaga. Will you stand? Huwag kayong umalis dahil mayroon pang second part ito, mga kapatid. Tinapos ko lang ngayon para ma-end ang recordings. God pours blessings on givers and He does it so they can give even more to His kingdom. But it takes a heart transplant. Amen. Tinignan ko yung transplant, no? Praise God. Pag transplant pala, dapat na-transplant ka lang kung 70 years old below. At may lifespan ka lang ng 10 years. Ang iba umaabot ng 11 years or 12 years. Praise God. Tama pa rin ang Panginoon kahit anong transplant mo. Ang buhay mo, 70 years old lang talaga. Luluubin ng Diyos, mag-80 years old ka. And more. Praise God. At ibang meaning din ng transplant, mga kapatid, na ilipat ang tanim. No? Transplant from one place to another. So, required ng transplant sa atin, a heart transplant. Ilagay natin ang tamang perspektibo. Ang principle na give and it shall be given you, kailangan tama ang focus ng ating hearts, ang ating mga puso, mga kapatid. Ang motivation natin is not in getting. No? Praise God. Kaya mag-ingat din tayo, mga kapatid. Minsan kasi nagbibigay tayo motivation natin sa makuha natin. Lord, magbigay ako para gagaling ako. Yeah? Lord, ganitong gagawin ko para may makuha ako. No. Automatic na yun. Dapat ang natin, Lord, give me a grateful heart. Help me have a generous heart. Amen. Makikita yan, mga kapatid. Actually, makikita yan. Makikita sa mga bagay na nakikita kung anong laman ng ating puso. Panginoon, marami pong salamat.
Sa pangangaral ng iyong salita, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. That we will change perspective, Lord. That we will focus, O God, hallelujah, to your word and principles, Panginoon. Salamat sa iyong salita, for where our treasure is, there our heart be also. We want, Lord, to shift. We want to transfer, O God. Hallelujah. To sow seed that have true riches, Panginoon. To sow seed kung saan, Lord God, hallelujah, there is no moth, hallelujah, there no corrupt, Lord, will not corrupt, Panginoon. Hallelujah, hindi kakalawangin ang aming investment, Panginoon. But we will have treasures in heaven, O God. Help us, Lord, to shift our focus, O God, to think heavenly things. Hallelujah. Spiritual things, O God, rather than the physical and natural things only. Help us focus on you, Lord God, and your principles. Change our heart to God. Lord, make a surgery right now, Lord, to each and every one of us. Here I am, Lord. Hallelujah. Bukas po, Panginoon, and willing to do your will, O God. Change our perspective po, Panginoon. Patuloy ka na mangusap, Lord, sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, in Jesus' name. And everybody say amen. My second